Hello, what up? Once again, another day, another verse. Day 173. Our verse for today is, mababasa natin sa Psalms chapter 90 verse 10 and 12. And it says that, ang mga araw ng aming buhay ay 70 taon, at kung malakas ang katawan ay 80 taon. Ngunit ang pinakamabuti nito ay hirap at dalamhati lamang, sapagkat madaling lumipas at kami ay lumilipad na parang ibon. Turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw upang magkamit kami ng pusong may karunungan. Ang totoo, napakaiksi ng buhay natin dito sa mundo. Tutuusin, di ba? Sabi doon, pwede tayo mabuhay na 70 years old, or kung malakas-lakas tayo, 80 years old. Or siguro pag lumakpas ka sa 80 years old, bonus na lang ng Panginoon. Pero according sa Bible, 70 to 80 years old, yun talagang time frame ng buhay natin dito sa mundo. Ikaw, ilang taong ka na? Kasi kung iisipin natin yung buhay natin, ano ba yung mga nagawa natin na tama dito sa buhay natin na to? Marami sa atin, maaring naubos yung araw natin, mga buhay natin sa paggawa ng mga kung ano-anong mga kalokohan, na para bang akala natin marami pa naman time, pwede pang magbago, marami pang time para magbago. Marami pa tayong oras, anytime pwede tayong lumapit sa Diyos. Saka na ako magmamahal ng kapwa, sarili ko na lang muna. Kumbaga, di ba sinasabi, bayan muna bago sarili, pero nababaliktad minsan, sarili muna bago bayan, di ba? Or minsan naman, parang, ay, yung mga priority, mga bagay yung mahalaga, saka na yan, marami pang oras para dyan. Gagawin ko muna, mag-i-enjoy muna ako. Pinapaalala sa atin ng verse na ito, na ang bawat oras ay mahalaga. Ang buhay natin ay maiksi lamang, di ba sabi nga sa Bible, ang buhay daw natin ay parang singaw, di ba? Parang minsan makikita mo nandyan, pero susunod wala na. Yung sinasabi sa verse natin na turuan mo kami na bilangin ang aming oras, hindi ito tungkol sa pagkatakot sa ating pagtanda. Pinapaalala lang sa atin ng verse na ito na mamuhay tayo na may purpose, na mayroong layunin, mayroong karunungan, may wisdom kung paano mamuhay. Hindi natin sasayangin yung bawat buhay natin sa mga walang kapararakan na mga bagay. Kunyari lang to meron ka na lang 24 hours para mabuhay sa mundong ito. Ano ang tingin mong gagawin mo sa buhay mo? Sino yung pupuntahan mo? Sino yung kakausapin mo? Doon malalaman kung ano yung pinaka-importante sa buhay na ito. Kapag meron ka na lang 24 hours sa mundong ito, hindi mo yung sasayangin sa pagbibisyo, hindi mo yung sasayangin sa paggawa ng masama, hindi mo yung sasayangin sa kalayawan. Sinisigurado ko. Marami na ako natanong, and then lagi nilang sasabihin, believer or unbeliever, sinasabi nila, gusto nilang makasama yung pamilya nila, gusto nilang humingi ng tawad sa mga naargabyado nila, gusto nilang humingi ng tawad sa Lord. At the same time, gusto nilang magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon. Kasi ang katotohanan, mga kapatid, kapag limitado na yung oras natin dito sa mundong to, mas mabibigyan natin ng prioridad yung mga bagay na mahalaga talaga. Mas bibigyan natin ng prioridad yung relasyon sa pamilya, kamag-anak, diba? At the same time, pinaka-importante sa lahat, yung relasyon natin sa Diyos. Hindi natin sasayangin yan sa mga bagay na walang kabuluhan. So bakit nga ba ang tao mas gugustuhin nilang magsayang ng oras sa mga bagay na wala namang maiaambag sa pagkatao natin, kagaya ng pagbibisyo, pagsusugal, paglalasing, paggawa ng masama? Sinasayang natin yung oras natin sa mga bagay na hindi naman importante. Ang pagsasayang ng oras ay pagsasayang din ng ating buhay, mga kapatid. And don't get me wrong, ang pamumuhay ng tama, hindi ito yung tipong perpekto tayo, kundi ang tunay na pamumuhay ng tama o hindi pagsasayang ng buhay, ito yung bagay na mas pinipili mo kung ano yung mas prioridad talaga natin, ano yung mas mga bagay na mahalaga, at hindi ito yung mga temporal na mga bagay dito sa mundo. Unahin natin na magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Ang pinaka-importante sa lahat is magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Dapat siguraduhin natin na yung buhay natin, yun yung prioridad. Umiwas tayo sa mga kasalanan. Alam ko na walang matuwid kahit sa atin, pero magkaiba yung
nanlalaban sa kasalanan kaysa nagtatampisaw ka or nagsuswimming ka pa sa kasalanan. Pag-aral mo ng mali, dapat umiwas talaga sa kasalanan. Kapag tayo ay gumagawa ng mga kasalanan, naaapektuhan yung ating spiritual saka yung ating physical. Totoo yun eh. In any kasalanan na ginagawa natin, merong maapektuhan talaga. Either yung relationship natin sa kapwa natin, either yung physical body natin ang magsasuffer. Yung iba nagpapakasasa sa mga bisyo nila. Pero at the end of the day, pag nagkasakit na, sino ang mamroblema? 'Di ba? Yung physical body na at the same time, yung ating mga pamilya na may iwan or mga ating family member na mag-aalaga sa atin. 'Di ba ang unfair? Ikaw yung nagpakasarap sa bisyo mo, tapos ang magsasuffer para mag-alaga sa iyo yung mga tao na binaliwala mo or initsapwera mo para sa mga pansariling mga kagustuhan natin. Unahin nating mahalin yung pamilya natin, yung mga kapwa natin, mga kaibigan natin, di ba? At kung mayroon tayong hindi pa napapatawad, magpatawad tayo. Dahil baka dumating yung time na hindi na natin kaya magpatawad dahil wala na tayo sa mundong ito. O ang Diyos nga nagpapatawad, di ba? Tayo pa kaya ng mga tao. Gamitin natin ang lahat ng oras natin in anything na ginagawa natin, dapat makakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos. The more tayo nagpapatawad sa mga hindi kapatapatawad, mas nakikita na mas kawangis tayo ng Panginoon dahil yun siya. Napatawad niya tayo kahit hindi tayo kapatapatawad. Kung paano tayo minahal at pinatawad at tinanggap ng Diyos, ganun din natin sila dapat mahalin, tanggapin at patawarin. Dahil mahal din sila ng Diyos at gusto rin silang makasama ng Diyos. Ang bawat araw, ang bawat buhay natin, regalo yan sa atin ng ating Panginoon. Hindi natin kontrolado kung gaano kahaba yung buhay natin dito sa mundo, pero maaari nating piliin kung paano natin ito gagamitin. Nasa iyo, iniiwan sa iyo ng Panginoon kung paano mo ito gagamitin. Di ba? Gagamitin mo ba ito ng tama para sa kanyang kaluwalhatian or para sa sarili nating kasiyahan na hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon? Tandaan natin na hindi natin kontrolado yung buhay natin. Pag natulog tayo yung may choice nun kung paano tayo kung anong oras tayo matutulog. Pero yung paggising natin, hindi natin yung kontrolado. Ang Lord ang may dahilan kung bakit nagigising pa tayo. Even yung pagtibok ng ating mga puso. Merong reason kung bakit tumitibok yan. Merong nagpapatibok yan, mga kapatid. Isipin nating mabuti. Habang tulog tayo, merong gumigising sa atin. At yun ay ang ating Panginoon. Magbigay tayo ng pasasalamat sa Kanya dahil ginising niya tayo. Ang tao na may pusong may karunungan ay namumuhay ng tama. Hindi lang ito basta abala, kundi ito yung mga klase ng tao na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pahalagahan natin yung ibinigay na buhay sa atin ng Panginoon. Pasalamatan natin siya everyday ng pagising natin. Mamuhay tayo na may katapatan, karunungan, at mayroong pag-ibig sa ating kapwa. Gamitin ang bawat oras para sa ikaluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Sa lapida natin, pag namatay na tayo, di ba, may 2 date dyan. Yung date ng kapanganakan mo at date kung kailan ka namatay. Sa dalawa na yon, sa lapida na yon, ano ang pinakamahalaga? Para sa akin, kung tatanungin niyo ako, ang pinakamahalaga doon, hindi lang yung kapanganakan, hindi lang yung kamatayan, kundi yung nasa gitna. Nasa gitna nun, yung dash, yung dash doon. Di ba? Yun ang pinakamahalaga. Dahil pag nawala na tayo dito sa mundong ito, meron tayong maiiwan sa mga naiwan natin dito sa mundo. Ano yung legacy na naiwan mo? Pag naaalala ka ba nila, gusto mong maalala ka nila na may ngiti? O pag naaalala ka nila, magpapasalamat sila dahil wala ka sa mundong to. Di ba? So, iiwan ko sa inyo yun, mga kapatid. Nawa, mamuhay tayo ng tama at may pagmamahal sa Diyos at the same time sa ating kapwa-tao. Nawa, magkaroon tayo ng positive impact dito sa mundong ito. God bless everyone and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Diyos dito sa mundong